Okay, good morning po. Ito na po yung ating tutorial para maging full Android po yung ating head unit. Bago po ang lahat, yung model po ng sa akin ay 2019 GLS automatic. So kaya ako po yung nabanggit kasi hindi ko alam kung yung mga previous models natin ng Strada ay pare-parehas pa rin ba tayo ng version ng ating head unit. So for the GLS, ganyan po yung ating version, ganyan po yung itsura niya. So I think sa mga GT and athletes parang iba na yata yung head units nila. So ngayon, ang una po natin gagawin dyan, kailangan natin i-connect sa Wi-Fi itong head unit. So sa mga nakakaalam at sa hindi pa, so ganito, i-click nyo lang, i-scroll down nyo lang, tapos yung Wi-Fi, punta kayo dyan. Ngayon, sa pag-connect ng Wi-Fi, depende sa inyo kung anong gusto nyo gamitin, kung hotspot ba ng mga cellphone nyo or meron din tayong mga Go Wi-Fi. Depende sa inyo, pero ako kasi prefer ko yung phone. Siyempre lagi kong kasama, lagi kong dala yung cellphone ko. So on ko lang yung hotspot, automatic na yan, ko-connect na yung unit nyo na yan. Basta na-connect nyo na once, tingnan kayo dyan, madidetect nyo yung phone nyo, automatic mako-connect na kayo. So para makakonect kayo sa hotspot nyo, yan, lalabas naman dyan lahat ng availability ng inyong internet connection. Then you connect, enter nyo yung password nyo, then makikita nyo yan, ayan, magiging ganyan na yan once na connected na kayo. So yun yung ating first step, kailangan natin ng internet access. And then secondly, kailangan nyo yung password ng settings nitong head unit. So to do that, ipopost ko po yung password nya doon sa mga hindi pa nila alam. Ako nga pala, kasi itong password hindi ito 100% guaranteed nagagana sa inyo, kasi 2020 nag-upload na rin ako ng ganitong tutorial and 90% gumana naman sa kanila, same unit, same model. So the rest, hindi gumagana yung password sa kanila. Hindi ko alam kung bakit, siguro iba yung version nila, or baka I think iba yung isinet nung kasa, hindi ko alam pero actually sa mga Montero gumana rin yun tsaka sa Expander. So yun, so ngayon, enter natin yung password. To do that, kailangan mong scroll down. Ayan, mula dun, swipe down pala, rather, dun, mula dun sa taas. And then, kiklik mo to, touch mo pala, hindi click. Ayan, yung settings. Ayan, dyan siya manghihingi ng password. So yung password nyan is 138 tapos 001 008 613 then 800. Ayan, then sure. Take note, ilang beses nyan i-input, kaya pagka nakuha nyo na yung password, ilista nyo hanggat hindi kasi natin na-install yung app launcher nya. Lagi yung tuwing pupunta ka dyan sa settings, kailangan mong input yun. Ngayon, once na install na natin yung launcher, mababypass na natin yan, yung pag-input ng password. Kasi dun sa may settings ng launcher na yon, automatic, pag kinlik mo yung cog na yon, yung launcher, dyan ka na agad mapupunta. So yun yung second step natin. So now, ang third step, pag nakapasok na kayo dyan, kailangan yung mag-add ng Google account. So to do that, punta kayo dito sa account. Ayan, pag wala pa kayong account, hindi nyo makikita yung nasa taas na yun. Ang nakalagay lang dyan yung add account. So kung wala pa kayo, kailangan yung mag-add ng account dyan. Pwede nyo gamitin yung mga existing account nyo na, yung tulad nyo sa mga cellphone nyo. Kasi di ba usually lahat naman may account na tayo sa Google para makapag-download tayo ng apps through Google Play Store. So pwede nyo gamitin yun, magsisync naman yan tulad nito sa akin. Ayan dalawa pa yan. So ginagamit ko yung nasa taas, magsisync up yan. Ayan naka auto sync yan.
So pag meron na kayo, na-add nyo na yan, ang fourth step natin is kailangan nating mag-pull up ng browser. Now, to do that, kasi kailangan natin mag-pull up ng browser para makapunta tayo sa page ng Google Play Store para ma-install natin yung Google Play Store. Okay, so that's our fourth step. So, paano tayo mag-pull up ng browser? Siyempre, wala pa naman diyang naka-install na Google Chrome or any browser as far as I know. Hindi ko alam kung sa mga latest kung meron na ba siyang default browser na pwede nating i-access. So kasi dati wala akong nakikita So ganun. So para tayo magpo-pull up, ang ginawa ko, punta ako dito sa Google, pilik ko yung Google na yan. Ayan, so nandyan na yung account mo. Yan na yung makikita mo pag may account ka na. Pindutin mo yung ads. Okay, then ads by Google. Ayan, lalabas na ngayon yung browser. O, di ba? Lumabas yung browser niya. Ngayon, kung wala pa kayong mga ganyan, usually browser ng head unit Pero dahil nga kasi Android naman talaga to, naka-lock lang siya. Talaga meron na yung default. Hindi ko lang sure sa inyo kung ano. So, pag naka-pull up na kayo ng browser, punta na kayo sa Google Play Store. Ayun. Click nyo lang yung link. Sa akin kasi lalabas ganito na. Kasi naka-install na yung Google Play Store Ngayon, kung wala pa kayong Google Play Store na naka-install, obviously, i-install nyo muna yon. Okay, may lalabas dyan, install. Ngayon, pag na-install nyo na siya, nasa na ba tayo? Anong step na? Fifth na ba? So, fifth step. Ayun na. Punta na kayo sa launcher. Hanapin nyo yung, ako ginagamit ko yung Guru yan. Guru launcher. Web. Ayan. Car Launcher Pro pala. Sorry. Nalilito na ako. Kasi mga ginamit ko na rin yan dati. Car Web Guru. Maganda rin yan. So kasi currently ang gamit ko is Car Launcher. Yung pre lang. Kasi yung Pro, wala namang masyadong ads Magbayad ka pang 320 plus tax. So ito na lang. Install mo na lang yan. So once na na-install mo na yan, sa akin kasi naka-install na, 'di ba? Ayan, may open na. Open mo agad yan. Mapupunta ka na dyan. Hindi ganyan na itsura niya kasi yan. Pinalitan ko na yung skin niya. Napapalitan yung skin niya, hindi yan yung default. Okay? So, yun yung tinasabi ko. Pagka na-install mo na yan, nag-open na yan, meron dyang settings. Ayun. Yung settings na yan. Hindi itong settings na to hindi yung system. Kasi yung system settings, yung system settings ng launcher. Hindi yung unit. So pag click mo tong settings, di ba? Hindi na hindi na siya nagre-required ng password. Ayan na kagad. So next step, hindi ko na sabihin kung pangilang step na. Next step, palitan nyo na agad yung default ng home screen. Dito yan. Sa home. Kita nyo, di ba? Ito yung default natin, yung nasa taas. So, na-install mo na yung Car Launcher. Ayan na yung siselect mo dapat. Dati ang gamit ko tong Apex Maganda rin yan. Maganda yung Apex. Kaya lang, syempre, nagsawa na rin ako. Pinalitan ko na. So, once na napalitan mo na yan, pwede ka na mag-home. Bubuksan mo yung sasakyan mo, yan lagi ang lalabas. So, from there, pwede mo siyang settings. Napapalitan niya kung anong gusto mo ilagay dyan. Pwede ka maglagay ng Waze, Maps, Movies. Ito, napapalitan din niya kung gusto mong speedometer. Swipe up mo lang. Oras, date. Yan, speedometer. Pero ito, hindi naman siya medyo pagka naka 180 ka dito 160 lang. So, hindi ko yung ginagamit. Unang-una, hindi ko naman kailangan. Ayan. So ito na lang, compass na lang, mas okay.
So yun, sana nasundan nyo. Ulit-ulitin nyo na lang or save nyo na lang. Sensya na kayo, medyo magulo. Hindi ako sanay, hindi man ako vlogger talaga. So sana nakatulong. Adds up pa pala, pwede mong palit-palitan yung ano nito, skin yan. Saan na nga ba yun? Dito yun sa settings yan. Ayan o, home screen themes. Ayan, dito ko yung pilita, kaya iba na itsura. Ang default yan, alam ko ito eh. Ayan, or ito yata sa gitna. O basta, ayan, yan lang naman pagpipilian mo eh. So download, ayan, pwede kang, meron dyang paid version, meron dyang ano, kung gusto mo, bahala ka na, marami yan. Okay, so yun lang, sana wala ako nakalimutan. Paano ba? Ngayon, kung merong mali sa tutorial ko o may kulang, sige, PM nyo na lang ako. Tapos i-edit ko na lang ulit tong video natin para maitama. So yun lang po, 11 minutes and 25 seconds na. So sakto nating 11:30. Okay, good luck!